2021, umusbong ang Sanyang Motor Co. o kilala bilang SYM. Isang kumpanyang hindi naman sikat noong una pero tahimik na gumagawa ng pangalan sa mundo ng motorsiklo. Established noong 1954, nagsimula sa simpleng paggawaan ng bisikleta. Pero ang turning point, nung naging local partner sila ng Honda sa Taiwan. Doon nila natutunan ng disiplina sa Japanese level manufacturing, quality control, precision, at durability. Pagdating sa Pilipinas, naging kilala ang SYM dahil sa kanilang mga sulit at subok na scooters tulad ng SYM Bonus 110, Jet 14 at ang kanilang mga cruising series. Hindi flashy pero pang matagalan. May mga rider nga dyan, 10 years na tumatakbo yung mga SYM nila, buhay na buhay pa din. Hindi glamorous pero hindi rin basta-basta nasisira. So pag sinabing SYM, anong una mong naiisip? Tibay? Simplicity? O sulit? Pero ngayong taon, may bago na namang chapter ang SYM. Hindi na lang sila pang budget commute. Pumapasok na rin sila sa adventure scooter category. Isang segment na sobrang competitive ngayon. At isa sa pambato nila ngayong taon, the SYM ADXTG 400cc. Single cylinder na 399cc engine, meron ding TFT dash, syempre USB ports and keyless start na rin. Dual shocks and telescopic forks ang ating mga suspension. Adventure styling, pasok na pasok. In short, pang long ride, pang city at pang flex na rin. Pero ang tanong natin ngayon, is this the scooter that finally takes SYM to the premium tier? Or is it just another SYM na pinamahalan lang? Try natin itagtag. Uy! So syempre, kung ano nga kasama mo sa scooter, responsive yung throttle pero hindi katulad ng mga manual. Pakiramdam niya is parang naka-ADB ka din talaga ng Honda, ADB 150 Honda. Difference lang talaga is expressway legal ka since 400cc to. 399cc to be exact. Okay yung handling. So, sanay na ako kasi my brother before naka-ADB. So, kahit ite-testing natin ng ganito. In terms of throttle, pinipiga-piga ako na. Kitang-kita naman kung paano ko pinipiga. Tapos, try natin yung brake. Uy, Hyper BBS. Brake. Okay, good yung brake. Ikot lang tayo dito. Goods. Okay din yung gulong niya, makapit ha. Tinatagilid ko na yung sarili ko, oh. Parang ka lang talagang naka-scooter, oh. Kahit ibirit-birit ko na ng sobra, oh. Now, tahimik siya. Kasi nga, single cylinder lang to. Emergency brake. Wow, malakas yung brake. Goods na goods yung brake. Siyempre, alalay pa rin. Hindi basta-basta pinipiga lagi ang brakes. Sa suspension, medyo on the stiffer side siya. Pero, pag dinadaan natin ng humps, hindi ako nakakaramdam ng sakit sa puwet. Medyo matigas siya kasi mararamdaman mo. Pag kinumpare ko sa Honda CB500X na gamit ko ngayon, mas malambot yung shocks nun. And this one, ayan, binilisan ko. On the stiffer side talaga yung shocks niya, monoshocks niya. Pero grabe yung hataw. Meron kasi itong Hyper BBS. Now, pag-usapan naman natin ng presyo. The SYM ADXTG 400 ay may presyong 429,900 pesos. Halos kalahating milyon para sa scooter na single cylinder. Kung ilalaban natin sa trending na adventure scooter ngayon, na Zontas 400G, yun ay may presyong 398,000 pesos. Halos 30,000 ang matitipid mo. May pang riding gear ka na at accessories.
Kung titignan natin maigi, halos pareho lang ang specs ng SYM ADX TG400 at Zontes 400G. 399cc single-cylinder engine, dual disc brakes na may ABS, adventure-style body, TFT dash, smart key ignition. Pero kung titignan mo maigi, Zontes 400G has an advantage. Mas mura ng 30,000, mas maganda ang TFT display, mas smooth and responsive, full electric features, adjustable yung windscreen, fuel cap at seat release. Spoke wheels na rin na may tubeless tires, better for off-road and long rides. Meanwhile, si SYM TFT display, yes, pero basic implementation lang. Yung windshield, manual, seat and fuel cap, manual din. Wheels, alloy, not spoke. Good for city, pero less shock resistance pag rough terrain. SYM feels more like a high-end scooter with adventure styling. And para sa 429,900 pesos, medyo bitin ng specs para sa presyo. Kung kayo ang papipiliin, sa isang banda, yung SYM ADX 400TG, galing sa isang trusted brand na may dekada-dekadang reliability. Madaling hanapin ng parts, pamilyar ang service at subok na ang build quality. Sa kabilang banda naman ang Zontes 400G, bagong player pero feature pack, futuristic at may motorcycle level integration. Kung isa kang commuter na sanay na sa SYM, gusto mo ng reliability at ayaw mo ng sakit sa ulo, sa maintenance, syempre SYM ang safe bet. Pero kung ang hanap mo ay forma, tech at big bike feel, gusto mo din makatipid, Zontes ang sobrang tempting. Kahit hindi pa siya ganun katagal sa market. Ngayon, ito ang tanong, magtitiwala ka ba sa SYM na may decades of proven performance o bibigyan mo ng chance si Zontes kahit wala pa siyang legacy? Anong pipiliin mo? Comment mo sa baba, pag-usapan natin yan. It's in on the joke. Life's just a ripple, a bubble of smoke. But here on this